Magandang gabi. Ah, Before we're going to midnight, ito yung pag-usapan natin. At ang magiging topic natin po sa ngayon ay yung yung lakad ni Ginoong Trillanes diyan sa The Hague, kung sino ba nagbabayad sa kanyang biyahe. Nagsiseminar kasi siya diyan eh. Ang problema yung seminar na yan, kumbaga it is an official seminar na para sa mga representante mula sa mga bansa na mayroong investigasyon. At ang Pilipinas ang isa sa mga bansa na may investigation ang ICC. So, andun si Trillanes. Sino siya para gumalo doon? At ang mahal-mahal ng pamasahe papunta doon, megit 100,000 pesos, 200, halos kalating milyon kung busin mo doon. At pumunta ka pabalik dito. So, sino kaya ang mabait na tao na bumunot ng pera sa bulsa at ibigay kay Trillanes? Imposible naman na sarili niyang pera yan. So kung hindi, malamang kasi mahal yan, malamang ang naggumastos dyan ay si Bongbong Marcos. Si Lisa Araneta Marcos. Yan po, siyempre, alam naman ng lahat na kailangan mawala sa landas ng politika ito mga Duterte para manatili sila sa pwesto kung sino man gusto na ipatakbo. And definitely not Trillanes. Sa ngayon si Trillanes po ang agenda niya sa buhay ay kung gusto halos pa lang pwedeng pumatay, patayin niya si Duterte. Nagugat itong kanyang galit sa Duterte nung panahon na nag-alok-alok siya sa Duterte na hinihimok niya na tumakbong presidente si Ginoong Duterte noong araw 2015. At hindi niya nakumbinsi na magba-vice president siya kay Duterte. So ngayon, bit-bit niya yung galit na yan hanggang ngayon. Tumakbo din ng vice president si Trillanes pero hindi siya nanalo. At tumakbo rin siya senador, hindi na siya nanalo. Ang ibig sabihin po, sirang-sira na talaga kredibilidad ni Trillanes. So sa ngayon, hindi ko siya narinig na nagsasalita laban sa flood control. Obviously, kasi ang tatamaan sa flood control, kung magsalita po kayo, ay walang iba kundi number one, si Bongbong Marcos kasi siya nag-perma ng budget. Pangalawa na tatamaan dyan po ay sila ni Tambaluslos o Martin Romualdez kasi sila naman talaga ang nagpalabas, sila yung congressman at maraming budget insertions na nangyari. Pangatlo, kung mabuksan ang kalsada at mapauwi dito si Saldico, mabuksan ngayon ang mga ebidensya papunta kay Romualdez at papunta ka rin kay Marcos. So, sabi naman ni si Elizalde hindi lang daw siya mastermind yan. Kung hindi siya mastermind, sino? Sino sa tingin mo? Tingin ko, ang pinakamatindi talaga ebidensya niya natin magtuturo na si Romualdez halos sigurado na tayo. Bakit ayaw niyang umalis? Bakit bumaba ka ng pagka-speaker kung hindi wala kang kasalanan? Bumaba ka pagka-speaker, ginawa mong pagdahilan ay dahil ayaw umuwi ni Saldico. Ang problema ba dyan, pasalamat ka nga dyan, hindi siya uwi. Kasi pag umuwi siya, ituturo talaga niyan, Martin Romualdez, na ikaw talaga ang utak ng lahat ng ito. Kasama kayo ni Bongbong Marcos. At ang pinakapakay niyo, lumalaki yung utak mo, ambisyon mo na maging presidente. Kaya yung ambisyon na yun, ambisyon ng swapang, yan po nagtulak sa inyo na gawin ninyo yung flood control projects para mapagkitaan ninyo kasi ang iniisip ninyo yung flood control projects mapagkitaan nyo ng 30% at iniisip niyo na hindi masisira ang mga flood control projects na gagawin kahit nabawasan pa ng tinatawag na flood control projects na
30%. So, diyan kayo nagkamali. So, kung ganon, ang unang-una, si Trillanes, yan ang hindi niya tinitira. So, ngayon, kung hindi niya tinitira, ano nagiging papel niya? Para hindi siya mawala sa limelight, ngayon ang ginagawa niya nga, mission niya sa buhay, ay tatapusin yung ICC, masentensya si Duterte, masentensya yung mga malapit kay Duterte, si Bato, si Vitaliano Aguirre, at kung sino pa. Yan ang ano niya, si Bongo, yan ang kanyang mission sa buhay. Kumbaga, yan ang kanyang paghiganti. Tapos yung paghiganti niya, ang mahal-mahal po ng pamasahe papunta sa the Netherlands. So ngayon, sino ang gumagastos? Ang sagot, ang tanong, sino? Ang sagot ay nasa iyo, kaibigan. Trillanes, nakakahiya kasi aminin mo na magiging transparent ka na ngayon. Sabihin mo kung kanino nanggaling ang pera na ginastos mo papunta dyan. At huwag mo sabihin, ikaw gagastos yan para lang sa iyo. Hindi naman, wala ka naman kinalaman kay Duterte, maliban lang sa galit ka dyan. So, ang tanong, balik-balik pa rin ang uli, sino nagganon yan? Sino ang gumastos sa iyo dyan? Sa hotel lang dyan, ubos ka na . Sa pamasahe pa, round trip. Naku, may 100,000 papunta, 100,000 pabalik. Hindi, mga 200,000 pesos. So, saan ka nagkuha niyan? So, ito pa ngayon. Ang isa papakita natin dito, i-share ko sa inyo, kung saan uma-attend pa ng official na seminar ng ICC, si Trillanes. Lumalabas na siya po ang representante ng Pilipinas sa ICC. Ayan siya, kita nyo. Ito siya, makita nyo yung cursor nyo. Yan. Kita nyo si Trillanes, yan sa gitna, Yan. Sa seminar po yan sa ICC. So, ano pang ginagawa niya dyan? Sino pang ibang dumalo sa seminar? Galing sa iba't ibang bansa yan, na kung saan may investigasyon ng ICC. Yan. So, anong ginagawa mo dyan, Mr. Trillanes? Mag-report ka naman for transparency sake. Yan. Sa tingin ko, wala namang problema yung tutulong ka sa mga biktima, pero to the extent na gagastos ka ng malaki na gano'n, that is wonderful. Saan kaya kumukuha ng panggastos si Attorney Christy Conte? Sabi mo, kiniklaim mo na abogada ka ng mga biktima, hindi ka naman na-appoint. Saan ka kumukuha ng panggastos? Si Attorney Christy Conte, hindi naman, wala naman siyang kliyente doon. Si ano naman, andun bagay doon din ang station, baka may kliyente doon si Attorney Gabriel Andres at saka si Attorney Joel Butoyan ay dito sa Pilipinas. Pero sa akin ang tanong diyan, bakit? Saan ka kumuha ng pera, Mr. Trillanes? I-report mo naman sa tao at anong inyong accomplishment, anong iyong mission. Anong mission mo dyan, Mr. Trillanes? Pwede ka ba mag-report sa Filipino people? Okay. So, magbasa na lang ako, ng mga, sabi ni Jessica Espiga, bakit mo pinaproblema? Pera ng buwis ng bayan yon, ginagastos doon. Baka yan ang ginagamit. Hindi naman kasapi ang Pilipinas diyan. Di ba? Wala, anong katungkulan? Wala siyang katungkulan. Hindi niya trabaho yan. At saan siya kumukuha? Kumukuha siya ng pera pa sekretong mula kay BBM. Si Jessica Espiga kasi kasama niya, kakampi niya si BBM. Sabi ni Chrissy Brooks, also, aso ni Lisa Tanas Trililing. Tapos, si Mirna Galera, good evening, Sir Toto. Joyce Ilongga Vlog, kung tatakbo si Trillanes sa Senado 2028 at papapilin
Ano papipiliin? Ako kay Engineer Kausing, mas bubutuhin ko si Trillanes. Bakit mo buto traidor? Sige nga, paliwanag mo kung hindi siya traidor. Sa nga ngayon, hindi siya nagsasalita laban sa flood control. Sige nga, anong meron sa kanya? Ha? Daw, ka, Waikiki mo, ano, Waikiki mo kwinta nga ilungga, ha, Joyce? Dimitrio Bukaw, dapat patawag sa Senado si Trilling, dapat ipatawag nga ito. Sino bang nagbabayad? Ang tanong ko lang naman, sino nagbabayad? Kasi malamang pag sila nagbabayad niya si BBM, pera ng gobyerno yan, pera ng tao, ng mga buwis natin. Oh. So ano bang meron dyan? Matatatakbo naman yung kaso dyan na wala siya. Oh. Si Sara naman, sariling pera niya kasi tatay niya dyan. Di ba? Paggamit-gamit ka pa Marcolita, hindi ka man Marcolita. Siyempre kung ikaw tatay mo nakukulong doon, pupunta ka, hanap ka ng paraan, tatay mo yun eh. So may personalidad si Sara pupunta roon. Si Trillanes, wala talaga. Gastos lang ang napunta niya roon. So, ano si DFA po ang may mag-help at welfare check kay PAE para hindi po opisyal si Trillanes. Sino nagpundo? Saan galing pundo nito? Sabi na nga po dati, GP scam, si Trilling National Security. O, nagkipag-usap sa China yan dati sa panahon ni Noynoy. Oh. At patalikod kong tumira, tama kayo. Ito kasi ito si Trillanes eh. Itong, kung hindi lang ito naging trader, di ba kita mo ang mga kapwa niya, mga magdalo, galit na sa kanya. Maraming mga magdalo umalis sa kanyang grupo kasi ginagamit talaga magdalo. So ngayon, isa lang ang sabihin mo, Mr. Trillanes, pag issue ka ng paliwanag sa press para malaman naman namin kung sa totoo lang kung sino ba gumagastos para sa iyo at bakit ka dadalo diyan sa official na seminar ng official gathering ng ICC. Ito si Tomokono Akane, ayan ang president ng ICC. Yung babaeng maliit, Haponesa yan. Ito po yung mga representante ng mga bansa kung saan ay may investigasyon na ginagawa ang Pilipinas, ang ICC. At isa dyan nga ayan si Trillanes, ayan. So, ano masabi nyo, bayan? So, ganun lang ba? So, kahit pa para sinasabi nila ni Marcos na hindi kasapi ang Pilipinas sa ICC, anyit gumagastos. Ano yan? Corruption yan. Pwede ka makukulong dyan. Unjustified expenses yan. Okay? So, may iba pa, si Arlene Leonero, tapos si Larry Bacubac. Siyempre, pagtanggol ko yung gumagastos sa tatay niya yun eh. Ano ka, Larry Bacubac, tatay yun, hindi na pinag-usapan kung kriminal o hindi. Pinag-usapan na ng tanong gastos. Siyempre, natural pupunta siya doon tatay niya. Namamasyal ng mga tao dito sa jail, sa mga kanilang kamag-anak eh. Anong utak mo, Larry Bacubac? Balakubak na nagapilido mo sana, no, Larry? So, Arlene Yunero, may araw din yan lahat. So, Yasmin Martin, sayang tax ng mga Pilipino, pambayad ng kay Trillanes. Mga walang silbing trabaho. Personal goods na naman ang ginagawa niya eh. Ano pang masasabi natin dito? Alangan mga kakampihan niyo si Trillanes. Kay Sara, walang problema kasi si Sara, sarili niyang pera ginagastos siya punta ron. At tatay niya yun. Sino bang tatay, sino bang anak ang hindi pupunta sa akong tatay niya nakakulong? Si Marcolita, palitan mo ng pangalan mo na Marcolita kasi si Marcolita, kakampi na Duterte. Ay dapat bitayin. Siguro ang kamag-anak mo namatay sa drug war, no? Si Rogelio Olaes, tamang hinala lang po tayo. Di naman po bawal bumisita sa dahag. Di bawal ang gastos, ang tinitingnan ko Rogelio. Ang gastos. Travel ka, karapatan niya magbumiyahe. Pero yung gastos, ang gastos ang aking sinasabi. Alam ko kasi, alam naman ninyo yan, na hindi bumibira si Trillanes sa mga corrupt sa flood control.
Sino ba ang may utak sa flood control? Eh, di ba mga Marcos at Romualdez? So kung hindi siya bumibira, ibig sabihin, binabayaran siya ni Lisa Marcos at saka ni Marcos at saka ni Romualdez para gumawa ng ganong hakbang. Kita mo, hindi siya kung hindi siya bumibira. Yan ang problema sa kanya, mapagkunwari. Ay, napagkunwari na kunwari. Ganon siya, pero hindi naman. Yan, kunwari makabayan, pero makabayad naman ang totoo. So, ngayon dyan na muna tayo at maraming salamat po sa inyong lahat. Bahala na kayo dyan mag-desisyon. Kung ako, opinion ko, bawal talaga yan. Kasi ipaliwanag niya lang. Hindi na bawal yan kung ipaliwanag niya kung sarili niyang pera nang galing yan. Pero, ang problema, naubos na yung pera mo sa pagkampanya na natalo ko sa Caloocan. O, paano na lang ngayon yan? Si Marcolita, puro intriga lang. Hindi intriga to, nagtatanong ng bayan. Saan ba nanggaling yung pera niya? Marcolita, bubo ka naman, Marcolita.